Inyong lahat mga kaibigan. At syempre dahil Lunes, ang usapin, baha pa rin sa Metro Manila ang mga walang yang buhaya. Patuloy na linalamo ng pera para sa tubig baha. Dahilan para patuloy ang pahirap sa ating mga kababayan. Hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang kailan kayo mananahimik? Taong bayan, galaw na kayo dahil kung hindi, talagang mauubos ang Pilipino, matatangay ng tubig baha dahil sa kakurakutan ng mga bangag. Hindi ba ho talagang kasalanan na habang lumalamungoy ang taong bayan sa tubig baha, patuloy pa rin ang paninira nila kay Inday Sara sa pamamagitan ng impeachment trial? Di na ba sila kinakalibutan sa kanilang ginagawa? Habang nagdurusa ang taong bayan, patuloy ang politika, patuloy ang paninira kay VP Sara. Ang tanong, matapos ang Day 16 ng tangkang paninira kay VP Sara, meron na ba silang nahita? Ang sagot, boink, wala. Wala pa rin silang nahita. Siyempre, pinaka-importanting nangyari ngayon ay yung testimonya bilang hostile witness ng isang nagtatrabaho sa VP office, si Gina Acosta. Siya po ay isang disbursement officer at ang kanyang testimonya ngayong araw ay siya ang nag-release ng 125 doon sa security officer ni VP Sara. Ngayon, may nahita na ba sila? Well, sa tingin ko po, wala. Unang-una, itong si Gina Acosta po ay talagang tinalo yung conclusion ng mga naunang mga auditors na kinakailangan daw sa mga joint circular ng COA na yung confidential na physical and financial plan para sa mga confidential funds ay kinakailangan daw sabihin yung mga partikular na target at aktibidades. Ang sabi ni Acosta, hindi po. Yan po talaga ay hindi kinakailangan dahil talagang nakasalalay talaga sa VP kung paano talaga ma-achieve yung pagkuha ng impormasyon na kinakailangan nila. Yan po ang pinakamalakas na ebidensya para kay VP Sara ngayong araw. Mali ang konklusyon ng mga state auditors. Pangalawa, bagamat nagkaroon ng testimonya na ang pag-release ng 125 dito sa security officer na sila Chika ay sang-ayon sa pag-uutos ni VP Sara, wala pa rin pong napatunayan na pangungurakot kay VP Sara. Unang-una, hindi si VP Sara tumanggap ng pera. Pangalawa, wala pa rin kahit anong ebidensya na kinurakot at ginamit sa pangpersonal na mga pamamaraan ang 125 milyon. So, talaga pong mayroong pagkakaiba. Yung kapangyarihan ng isang taong gobyerno na tumanggap ng pondo doon sa katunayan na si VP Sara ang personal na tumanggap, nagnakaw at nagkaroon ng benepisyo sa 125 milyon. So nagkaroon din po ng testimonya na yung pera was in turn linipat na naman sa mga accountable security officer at hindi naman po nanatili dito kay La Chica. So, nadeklara na hostile witness itong si Acosta. Ano ba ibig sabihin nun? Walang ibig sabihin yon ay hindi voluntaryo nagtetestigo yung tao para sa prosekusyon na kinakailangang sapilitan siyang patestiguhin. Ang tanging implication po niyan bilang isang hostile witness ay pwede kang maging mas maluwag sa pagtatanong. Gaya ng pwede kang magtanong ng direct ng leading questions, no? Hindi po pwedeng objeksyonan na leading question kasi nga hostile witness siya para lang makuha yung gustong makuha ng prosecution. Pero bagamat na-deklara siyang hostile witness, wala naman pong masamang ebidensya na sinabi si Acosta kay VP Sara. In fact, ang nangyari, ang testimonya niya ay pinalakas ang teorya ng depensa na unang-una, walang kahit anong circular ang COA na nagsasabi kung paano talaga makakamit yung objective na makakuha ng impormasyon na related sa national security. At pangalawa,
wala pa rin talaga ebidensya na kinurakot ni Inday Sara yung 125 million. So, ibig sabihin lang po niyan, yung kanyang pagiging hostile witness, well, hindi naman po ibig sabihin yan na siya magbibigay ng testigo na pabor sa prosekusyon dahil sa ngayon po, walang kahit anong pabor sa prosekusyon na nahita dito sa witness na si Gina Acosta. No, siyempre, nangyari din po ngayon ay yung testimonya ni Marivic Pareha na taga House Documentation Office ay hindi na itinuloy at nagkaroon na lang ng stipulation na yung mga records na nangyari sa House Committee on Justice ay tatanggapin ng parehong partido. Kasi yan naman po ay tungkol lamang dun sa mga hearings na ginanap sa Kamara de Representante ng Committee on Injustice at saka doon sa Committee on Good Governance. So matapos po ang ika-16 na araw, ang napakutan ng depensa, yung mga sinasabing irregular na documentation, yung mga COA findings daw na merong disallowances, yung mga suspicious confidential and fund transaction, hindi po yan patunay na talagang nagkasala o nangurakot si Inday Sara Duterte. Malinaw din po sa hearing ngayong araw nito at mga nakalipas na araw na wala pa pong napapatunayan na number one, nagkaroon ng mga fictitious intelligence operation. Pangalawa, na si Sara mismo ang kumuha ng pera. Pangatlo, na siya ay nangurakot. At pang-apat, siya ay nakinabang and therefore wala pa rin napapatunayang impeachable offense. Okay? Well, hindi naman po nasira talaga ang depensa sa testimonya ni Acosta bagamat sinabi nga niya na 125 million ay na-release kila Chika sang-ayon sa pag-uutos ni Inday Sara Duterte. Bakit wala pong panira o walang puntos laban sa depensa? Kasi nga po, hindi pa napapakita na matapos ma-release ang pera, ito ay pumunta kay Sara at si Sara ang gumastos para sa kanyang mga personal na mga gastusin at hindi para sa intelligence work. So ngayon, ang pinakamalakas po na punto para sa depensa, well, bagamat merong ngayong testimonya na ang pag-release ng 125 ay dahil sa pag-uutos ni Inday Sara, wala pa rin pong kahit anong ebidensya na nagsasabi na yung pag-authorize ni Sara ng release ng 125 million ay dahil kinurakot ni Sara yan at nagkaroon siya ng personal na paggastos dyan sa 25 million na yan. At yan naman po ay sang-ayon talaga sa teorya ng depensa. So matapos po ang 16 days at 25 million a days, magkano na po yan? 4, 100, 8, 200, 400 million pesos. Matapos ang 400 million pesos na ginasta para dyan sa paglilitis ng impeachment, wala pa rin kahit anong ebidensyang nagsasabing nangurakot si Inday Sara Duterte. Wala pa rin kahit anong ebidensya na pwedeng pagbasehan ng kapagtanggal sa kanyang opisina ngayon bilang Vice Presidente. Alam niyo po, habang nagtatagal ang impeachment trial na wala namang ebidensyang lumalabas, lalong naging mas malinaw na ang Kamara de Representante ang siyang dapat managot dahil sa graft and corruption dahil alam naman nila na sinusulong nila itong impeachment nito na walang mabigat na ebidensya labang kay Inday Sara Duterte dahilan para mawala lang ang kaba ng bayan sa mga bagay-bagay na walang pakinabang sa taong bayan. Darating din po ang araw ng katarungan. Kayong mga congressman na nagsusulong nitong impeachment, mapananagot din po kayo dahil graft po ang paggastos ng pondo ng taong bayan sa mga bagay na alam naman nating walang mabuting idudulot sa taong bayan. Kung hindi, ito ay paglaspag lang at paggastos na walang dahilan ng kaban ng taong bayan. Abangan ang susunod na kabanata. Ito po ang inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye for now.